inatras na ng DOJ prosecutors ang motion for reconsideration kontra kay Laila de Lima. Ngayon, medyo nagsaliksik tayo. Ano nga bang nangyari? Sino ba kasi talaga ang may mga kagagawan ng nasabing bagay tungkol kay Laila de Lima? Ito mga kabunyuga, diretso tayo sa punto. Kahapon, July 23, formal nang nag-file ng motion to withdraw. Ayan. Sa branch 204 ng Muntinlupa City, sa criminal case number 17-165. People of the Philippines versus Laila M. de Lima and Ronnie P. Dayan. Nauna na nito noong July 14, nag-file ng motion for reconsideration ang mga prosecutors, ang mga prosecutors ng DOJ. Yun na nga yung naging controversial eh. Kung dati ang alam lang nating termino, double jeopardy. Dito ang nangyari kay Laila de Lima, triple jeopardy. Triple jeopardy. Bakit triple jeopardy? Actually, bawal yung double jeopardy. Anong ibig sabihin ng double jeopardy? Ang hearing kasi ng mga criminal cases, kung hindi man yan sa MTC, sa RTC. Yan yung mga trial courts eh. Yan yung mga trial courts. Ngayon, pag ikaw yung akusado, na-acquit ka sa trial court, MTC man yan or RTC, ang gobyerno, yung people of the Philippines na nire-represent ng DOJ prosecutors, hindi na sila pwedeng mag-appeal. Bakit? Natapos ka na doon sa trial court. Dadaan ka na naman sa sa isa na namang proseso. Parang na yan, ang bigat na yan sa'yo. Kaya bawal yon. Ang tawag doon, double jeopardy. May ilang lang na exceptions diyan, may ilang exceptions, pero napaka ng mga exceptions na yan. Napaka-stricto. Hindi pwede. General rule, kapag na-acquit ka na, pag na-convict ang akusado, oo. Yung akusado ang mag-a-appeal. Expected yon. Pero kung yung akusado ang na-acquit, hindi na. Double jeopardy na yon. Dito ang nangyari kay Laila de Lima, nag-appeal pa rin yung Solicitor General, panahon ni Guevara yan. At saka, yung mga DOJ prosecutors. Okay. Pagdating sa Court of Appeals, pinabalik sa RTC. Sabi ng Court of Appeals, medyo nga kulang yung paliwanag bakit na-acquit. Sige, pakiayos uli ng kasong ito. So, ang ginawa ng judge, uli. Si Judge Alcantara yata yan eh. Uli, dinesisyonan uli. Acquitted na naman. So, pangalawang acquittal na ha. Di dapat sana tapos na. Kasi pangalawang acquittal na eh. In-affirm yung acquittal ng RTC. Ang ginawa ng mga DOJ prosecutors, nag-file ng motion for reconsideration noong July 14. Ito na yung naging controversial. Kaya nga tinanong ni Laila de Lima, alam ba ito ni S.O.J. Rimulya? Alam niya ba ang pinagagawa ng mga prosecutors sa ilalim niya? Kasi ang DOJ prosecutors, nasa ilalim niya ng National Prosecution Service, NPS. Ang National Prosecution Service, attached agency yan sa DOJ. Ang namumuno o ang pinakahipe ng National Prosecution Service, yung tinatawag nating Prosecutor General. Prosecutor General. Sa ngayon, ang Prosecutor General ay si Richard Padulyon. Kumbaga, yung National Prosecution Service na attached agency sa DOJ, ang pinaka-head ng National Prosecution Service ay si Richard Padulyon. So, kapag may ang DOJ Secretary, pinamumunuan ng DOJ Secretary ang mga prosecutor sa pamamagitan ng National Prosecution Service na ang head ay Prosecutor General, si Richard Padulyon. Ngayon, anong nangyari? Lumilitaw dito na hindi alam ni Padulyon, Prosecutor General, yung ginawa ng mga prosecutors ng DOJ na magpa-file pa pala sila ng motion for reconsideration. Ang tawag na doon, triple jeopardy na yun. Bawal na nga yung double jeopardy. Ginawa mo, nag-appeal ka, nag-MR ka pa. Di triple jeopardy na yun. Kaya nga sabi ni Laila de Lima, matindi na to, nakakagalit na to. Kaya naging controversial ito. Pero lumilinaw na ngayon, sinong may kagagawan? Hindi pala alam ng Prosecutor General.
Ang talagang nag-decide lang na mag-file ng motion for reconsideration ay yung mga prosecutors. Sino ba ang mga prosecutors? Lumabas naman na ito sa balita, ang mga nakapirmang prosecutors ay sina Ramoncito Bienvenido T. Ocampo Jr., Provincial Prosecutor, Blas Antonio Tuliao, City Prosecutor, Lailia Llanes, Deputy City Prosecutor, at Evangeline P. Budes Canubas, Deputy City Prosecutor. So itong mga ito. Mayroon pang isang City Prosecutor pero hindi siya nakapirma. Itong si Lawrence Joel M. Taliping ang hindi nakapirma. Yung apat. Mas nauna sa unang-unang nakapirma itong si Ramoncito Bienvenido T. Ocampo Jr. So yan yung kumalat na ito pala yung mga prosecutors na pumirma. Ngayon anyway, ay di ba nagsalita nga si Boying Rimulya bilang Secretary of Justice. I have talked to the Prosecutor General and I have instructed him to withdraw the motion for reconsideration filed by the DOJ prosecutors. I instructed him, yung Prosecutor General, sabi ni Boying Rimulya, to stop the foolishness of these people under us. Ganun yung eksaktong term ni So ang lumilitaw dito, itong lumilinaw, sabi ni Padulyon, I learned about it through my staff whom they informed. After the panel of prosecutors had already filed it because apparently it was already the deadline for the filing. Padulyon told Rappler when asked if he was not aware of the motion's filing. So, in the first place, ang involved dito na tao, hindi naman ordinaryong tao. Dating Justice Secretary, dating Senator, at ngayon ay Congresswoman. So, hindi kung ikaw ba yung panel of prosecutors, hindi ba't magpapaalam muna kayo dun sa hepe nyo, sa Prosecutor General? Boss, Chief, ano ba to? Kung tawag nila, Prosecutor General, pwede tinatawag niyang Prosgen. Prosgen, di natin alam kung anong tawag to nila. Prosgen, ano po ba ito? Ipa-file namin, MR? Di ba? Magkukurtisiya ka magpaalam doon. Kasi mabigat itong kasong to, hindi naman ito simple. Para magpapaalam ka, hindi ba nila ini-expect ng panel of prosecutors ng DOJ na magiging controversial to? At malalagay sa alanganin yung DOJ dyan? Bakit kayo nag-file pa ng triple jeopardy na to mangyayari? Anyway, ang sabi ni Prosecutor General Richard Padulyon, hindi daw sa kanila nagpaalam. Hindi daw sa kanya nagpaalam. Na-inform daw siya matapos nang ma-file yung MR. So, hindi bago. Na-file na yung MR. In-inform na lang siya ng staff niya. I-file na daw kasi dahil malapit na yung deadline for the filing. Anyway, ayan yung So, kinumpirma ni Prosecutor General Richard Padulyon, sabi niya, we did talk and agree to withdraw the MR filed by the trial prosecutors on the grounds of double jeopardy. Ayan. So, na. Kaya, sumunod. Siyempre, nagsalita na si Boying Rimulya. Sabi ni SOJ Boying Rimulya, Secretary of Justice, I instructed the Prosecutor General to stop the foolishness of these people under us. So, napilitang i-withdraw ng mga prosecutors ng DOJ. Kaya kahapon, July 23, withdraw na nga. Yung pala yung naging Ngayon, bakit kasi itong mga prosecutors na to nag-file pa ng ang triple jeopardy na nga Yan ang tanong ni Attorney Dino De Leon, abogado ni Laila de Lima. Ganun din ang tanong ni Congresswoman, dating Senadora Laila de Lima. Ito ba ay mga prosecutors na nai-impluwensya pa rin ng mga galamay ni Duterte? Kasi sabi ni Laila de Lima, hindi pa rin maiwasan, may mga galamay pa rin talaga sa loob si Duterte. Anyway, pinag-iisipan nila na kung isasama ito sa mga kakasuhan ng malicious prosecution. Sigurado na mayroon na siyang mga na-identify na kakasuhan. Mag-iisipan daw nila ito kung ito ba talaga ay bahagi ng mga galamay ni Duterte kaya inano siya. Ganun ang ginawa sa kanya. Ang malinaw lang dito,
Sabi ng kampo ni Laila Dili, hindi nila palalampasin yung ginawa sa kanyang ito. Kahit kinorek na ito ni Secretary of Justice Boying Rimulya, dapat pa rin daw makasuhan yung mga dapat kasuhan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.